Ma, pinasasabi po ni Aling Clara na aani raw po kayo ng mga mani sa hacienda bukas. Magpunta na lang raw po kayo sa bahay nila, Jit imporma sa akin ni Santino matapos makauwi galing sa eskwelahan. Tuwing anihan ng kahit anong pananim sa hacienda ay sumasama ako. Sayang din kasi ang kita maging ang mga mauwi kong mga sobra sa kung anong produkto ang aanihin. Ganun ba? Pupuntahan ko na lang mamaya pagkatapos kong magluto ng hapunan. Sagot ko naman sa anak ko. Kasalukuyan kasi akong nagsasaing ng bigas sa kalan namin na ginagamitan ng kahoy. Wala naman akong pambili ng gasto, kaya matyaga na lamang ako na naghahanap ng tuyong kahoy na pwedeng ipanggatong o kaya naman ay uling ang aking gamit. Nang makaluto ako ay agad akong gurnayak patungo kay Ate Clara na mas matanda sa akin ng ilang taon. Ang biyenan niyang lalaki at ang kanyang asawa ang mga namumuno sa mga trabahador ng Hacienda Esmeralda. Karen, maaga tayo bukas nang makarami agad at saka kailangan natin na ano nga ba yon? Duta tila nakalimutan pa ni Ate Clara ang dapat sabihin. Alam ko ay nasa 40 na ang kanyang edad. Tama lang ang kanyang taas pati ang pangangatawan na maitim ang balat dahil ayon naman sa kanya ay bata pa lamang siya ay kinamulatan niya na ang maglingkod sa hacienda. Pa-impress nga ba yon? Liyon nga ba ang tamang salita? Di, pumapalakpak pa si Ate Clara nang maisip ang salitang dapat sabihin. Mabuti na lamang sinabihan mo ako Ate Clara. Kailangan na kailangan ko talaga ng ibang pagkakakitaan, sabi ko naman sa kanya. Iminuwestra ni Ate Clara na maupo ako sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Tulad ng bahay namin ay gawa rin sa kawayan ang kanilang bahay. Mas malaki nga lamang ang kubo nila kumpara sa kubo namin na sakto lang talaga sa amin ng mga anak ko. Siyempre, sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo-tayo lamang at saka sabi ko nga kailangan tayong magpa-impress sa bagong may-ari ng hacienda. Mukha kasing istrikto at mukhang maraming alam sa bukid. Kung kaya kumbaga ay alam niya na kung paano magpatakbo ng isang hacienda, kasi nga balita rin namin na siya rin ang nagmamay-ari ng hacienda Santo Domingo. Kwento ni Ate Clara na nanlalaki pa ang mga mata. Umiti na lamang ako at hindi na lamang nagkokomento. Ayoko mang magkaroon ng pagkakataong malapit ang presensya ko kay Senyorito Simon ay babaliwalain ko na lamang dahil mas kailangan kong kumita ng pera sa mga anak. Kinabukasan niya ay maaga pa lamang ay nasa malawak na ektaryang lupain na kami ng mga mani na aanihin. Nagbili na lamang ako sa dalawa kong mga anak na dito dumiretso sa bukid. Siguro naman ay busy sa buhay negosyante si Senyorito Simon at hind magpupunta rito. Bantad man ang sikat ng araw ay tuloy-tuloy lamang kaming mga trabahador sa pagbubunot ng mga mani na inaani. Masaya naman sa bukid kaya hindi mo rin naman nararamdaman ang pagod dahil nariyan ang biruan at madalas na tawanan. Oy! Tama na muna ang tawanan. Nakatingin sa atin si Senyorito Simon, bulong ng isa sa aming kasamahan. Si Manang Ising. Sabay-sabay kaming nagpalingalinga ng mga kasamahan ko na nakarinig sa balita ni Manang Ising. Paglingon ko sa isang malabong na puno ng kamatsili, ay naroon nga ang isa sa mga namumuno sa bukid na kausap ang isang matangkad na lalaki base na rin sa tindig at pangangatawan. Nakaasul na long sleeve at nakapantalon. Nakasuot na pang cowboy na sombrero. Pakiramdam ko ay uminit lalo ang paligid dahil sa pakiwari ko ay sa akin nakatutok ang kanyang paningin. Pilit kong inalis sa isipan ang sapantaha at nagpatuloy lamang sa ginagawa. Kailangan kong kumita, siksik ko sa utak ko at nagpatuloy na sa ginagawa. Sino kaya ang pinagmamasdan sa atin ni Senyorito Simon? Magmula kanina ay hindi na inaalis sa atin ang kanyang paningin, bulong na tanong ni Ate Clara. Malamang na nababagalan sa atin kaya bilisan na natin dahil malapit ng magtanghalian. Utos ni Manang Ising na mas binilisan pa ang pagkilos. Bilib din ako kay Manang, bagamat may edad na ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho at hindi iniinda ang anumang sakit ng likod kahit kalahating araw na kaming nakayuko at hindi makatayo ng diretsyo. Manang halian na muna tayo, sigaw ng isa sa mga kalalakihang nagsisipaglakad na patungo sa isang parte ng bukid kung saan naroroon ang mga mayayabong na puno na nagbibigay ng preskong hangin at lilim. Tara na kumain at gutom na rin ako. Wika naman ni Ate Clara na siyang nanguna na para ornahon sa pagbubunot ng mga mani. Nagsipagtanguan naman kami at sumunod na rin. Kanya-kanya ng pwesto ang karamihan. Palibhasang mga mag-asawa o kaya naman ay magkakamag-anakan ang halos kasamahan ko sa bukid kaya ang ending, ako lamang ang naiiba.
Walang asawa. Walang kamag-anak. Umupo na lamang ako sa isang tabi malapit kina Ate Clara na bagamat pagod din ay panay pa rin ang pag-asikaso sa asawa. Ganon din ang ibang kababaihan. Inilabas ko ang baon kong kanin at ulam na adobong sitaw at isang bote ng tubig. Saktong nabuksan ko na ang baon ko nang mailumapit sa akin at naupo sa mismong harapan ko. Mabuti naman at iyan ang ulam mo. Miss ko na nga ang ganyan na pagkain. Sawa na ako sa mga inuulam ko sa araw-araw. Wika niya sabay kuha sa Tupperware na pinaglalagyan ko ng ulam at nilagay sa kanin ko na nakabalot sa dahon ng saging at walang pag-aalinlangan na surnubo. Napanganga na lamang ako sa kanyang ginawa. Panay ang subo niya ng kanin at ulam na akala mo ay gutom na gutom at wala na akong balak na tirahan. Hindi ka ba nagugutom? Tanong ni Senyorito Simon sa pagitan ng kanyang pagnguya. May inilabas siyang Tupperware na mayroong din na lamang kanin at ulam. Halabos na hipon at alimango ang kanyang baon. Ang mga paborito ko. Natatakam man ay parang nawalan na ako ng ganang kumain dahil sa presensya niya at dahil sa pinagtitinginan lang naman kami ng lahat ng tao sa bukid. Anong ginagawa mo, Senyorito? Tanong ko na pinipigilan na mainis sa kanya. Kumakain ako, bakit? Baliwala niya naman na sagot habang patuloy lamang sa pagkain. Ramdam ko ang pagtitig ng mga tao sa paligid. Nagbubulungan na rin sila. Hindi ko tuloy malingon sila Ate Clara at Manang Ising dahil natatakot akong salubungin ang kanilang mga nagtatanong na paningin. Lalo tuloy akong nawalan ng gana. Pakiramdam ko ay nanunuyo ang lalamunan ko, hindi lamang sa init ng panahon, kundi maging sa sitwasyong to. Binuksan ko ang bote ng tubig na baon ko at saka diretsong urninom sa bibig nito. Guminhawa ang tuyo kong lalamunan ng maraanan ng malamig na tubig. Ngunit natatakpan ko na sana ang bote ng inagaw ni Senyorito Simon at walang seremonyang tinungga ang lamang tubig. Senyorito, ano ka ba? Tubig ko iyan. Inis kong reklamo sa mahinang boses. Ano naman? Nauuhaw na ako, baliwala na naman niyang sagot. Pinag-inuman ko na iyan, sabi ko na naman. Ano naman ngayon? Asawa naman. Hindi niya na natuloy ang anumang sasabihin ang takpan ko ang kanyang bibig gamit ang kanan kong kamay. Pwede ba senyorito, ihina mo nga ang boses mo at baka may makarinig sayo. Bulong ko sa kanya pero malinaw ang pagkakasabi. Kunot-noo lang siyang nakatitig sa aking mukha at hindi makapagsalita dahil nga nakatakip ang isang kamay ko sa kanyang bibig. Medyo nahiya naman ako sa pagkakalapit ng aming katawan. Kaya dali kong tinanggal ang kamay ko sa bibig niya at saka mabilis na dumistansya ng ilang dangkal. Mabuti na lamang at wala nang nakatingin sa amin at kanya-kanya ng pahinga ang mga tao sa paligid. Kumain ka na. Baka malipasan ka ng gutom, may pag-aalala sa boses niya. Paano ko kakain? Inubos mo ang baon kong pagkain, sambit ko naman habang pinipigilan na mainis. Hayan ang baon ko. Paborito mo lahat ng ulam na aking dala. Saad naman niya sa akin at saka umupo muli para magpahinga. Ayoko, nawalan na ako ng gana, sagot ko at naghanap ng maupuan na malayo sa kanyang pwesanto. Bahala ka malipasan ka ng gutom niyan, panunudyo niya sa akin at ninisan pa ako. 0-0 na. Siya na ang gwapo kahit nakasuot ng lumang long sleeve at pantalon na kupas at may put pa ang sapatos na suot. Ano kaya ang trip ng isang to, sa loob-loob ko? Hindi talaga ako kumain at hinintay na lamang ang muling lusungan sa bukid. Nahihiya na tuloy akong bumalik dahil hindi ko alam ang isasagot sa mga magiging tanong sa akin. Mukhang nabighani ang senyorito sa taglay mong kagandahan Karen, tudyo ni Ate Clara na nakangisi pa. Oo nga Karen, akalain mo sa lahat ng pwede niyang samahan kumain ay sayo lumapit, segunda naman ng isa pa sa aming kasamahan na si Ate Nora na kaedad rin ni Ate Clara. Baka sadyang mabait lamang si Senyorito Simon at sinamahan si Karen dahil nakitang nag-iisa sa sulok, ani naman ni Manang Ising. Tama po kayo, Manang, pagsang-ayon ko naman dahil sa totoo lang ay nailang ako sa kanilang mga panunudyo. Bakit naman kasigurnawa ng eksena si Senyorito Simon? Kanya-kanya na kami ng pwesto at nagsimula na naman ng magbunot ng mga mani. Hindi ko pa rin talaga matanggal ang inis ko kay Senyorito Simon. Ano ba ang drama niya? Ayoko na ngang magkaroon pa ng kaugnayan sa kanya. Pero bakit siya itong tila lumalapit sa amin? Tanong ko sa aking isipan habang mabilis na binubunot ang mga malabong na puno ng mani na sagana ang bunga sa kanyang ugat.
Dumating ang alas 5 ng hapon at umahon na rin kami sa wakas sa bukid. Malamang na magpupunta rito ang mga anak ko para sunduin ako, kaya naman malaki na ang mga hakbang na ginawa ko habang palingalingang hinahanap ang presensya ng mga anak ko sa paligid. Mama! Mabilis kong nilingon ang pinanggalingan ng boses ni Santino. At nang matanawan ko ay nakasakay sa kanyang bisikleta samantalang nakatayo sa kanyang tabi si Seb. Kumakaway silang pareho habang masayang nakangiti at nagsimulang maglakad para ako ay salubungin. Karen, ayan na ang mga gwardya imo, si Ate Clara na nakatingin na rin sa direksyon ng mga anak ko. Mauna na ako, Ate Clara. Bukas na lang ulit, paalam ko sa kanya na tinanguan ako. Tinanguan ko na rin ang mga nakasalubong ko na mga kasamahan namin at kanya-kanya na rin ang daan pa uwi. Tara na mga anak, ditiyakag ko sa mga anak ko na sinabayan na ako sa paglalakad. Isinukbit na ni Santino ang backpack na daladalahan ko na naglalaman ng mga baon kong Tupperware at tubig sa kamarahang nagpedal ng bike habang kami naman ni Seb ay sumasabay sa kanyang marahang pagbibisikleta. Ma, itlog na lamang po ang ulam natin para hindi na po kayo mapagod magluto, suhestyon naman ng bunso ko na nakayakap pa sa aking bewang habang kami ay naglalakad. Palusot ka pa. Itlog naman talaga ang paborito mong ulam. Lutubos ka naman ng panganay. Ma! Si kuya ingos naman ni Seb sa kuya niya. Napawi ang pagod ko sa maghapon sa nakikitang pagkukulitan ng mga anak ko. Madalas silang mag-away pero hindi naman nagkakasakitan. Alam ko kung gaano nila kamahal ang isa, gaya ng pagmamahal ko sa kanila. Tama na at baka may mapiko na naman sa inyong dalawa. Dalian na lamang natin na maglakad. Madilim na sa daan at kailangan na natin magmadaling makauwi, putol ko sa kantyawan nila. Ihatid ko na kayo. Isang baritono na boses ang nagpatigil sa amin ng mga anak ko sa paglalakad. Hindi na senyorito, maagap kong tanggi. Magandang gabi bati naman ni Santino. Magandang gabi paggaya naman ni Seb. Nakatitig lamang si senyorito sa mga anak. Alam kong may nais siyang sabihin sa mga batang kaharap. CJC, senyorito. Mauna na po kami. Magandang gabi po at salamat, mabilis ang sabi ko sa kaigin niya ang mga anak ko palayo. Ma, hindi po ba siya ang lalaki noong isang araw, tanong ni Seb. Ma, bakit parang pamilyar siya sa akin? Tanong naman ni Santino na tila may malalim pang iniisip. Hindi ko na lamang iniintindi ang kanilang mga katanungan at mabilis na humahakbang palayo kasama sila. Ate Karen? Nang lingunin ko ay isang magandang babae ang pinanggalingan ng tinig. Puno ng pananabik at pagsusumamo ang kanyang mga mata habang palipat-lipat ang tingin sa dalawang batang kasama ko. Araw-araw na iniisip ko sa aking balintataw na ang mukha niya ang magiging mukha ng anak kong nawala. Ramdam ko na kung nabuhay lamang siya ay naging magkamukha silang dalawa. Magandang gabi, senyorita. Masaya akong nagkita tayong muli. Sige po mauna na po kami, magalang kong pagbati at pagpapaalam. Hindi siya sumagot ngunit nakikita ko sa kanyang mga pagtitig sa amin ng mga anak ko na para ba siyang naiiyak. Kumibot ang labi na tila may nais sabihin. Anong drama ng magkapatid na? Santo Domingo. Bakit tila ang bait nilang dalawa at hindi ako pareho na sinungitan? Tanong ko sa aking isipan. Naririnig kong may mga itinatanong ang mga anak ko, ngunit masyadong okupado ang utak ko ng mga samutsaring alaala sa nakaraan. Mga alaala ng sakit na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ngunit muling kumirot at nagdala ng hapdi sa bawat himaymay ng aking kalamnan. Hindi lang pala si Senyorito Simon ang dapat kong iwasan dahil nandito rin pala si Senyorita Celine. Ngunit bakit sa dinami-dami pa ng mga hasyenda na kaya nilang bilhin ay bakit ang Hacienda Esmeralda pa? Ma, dumating po ang tatay ng kaklase ko galing ibang bansa. Ang klami niya pong pasalubong, kwento ni Seb nang dumating mula sa eskwelahan. Mataman lang naman akong nakikinig lagi sa kanyang mga kwento galing sa eskwelahan araw-araw. Ma, kailan po ba darating si Papa? Sana marami siyang dalang mga laruan at chocolates kasi po iyong sa kaklase ko ang dami niya pong chocolates. Meron din po siyang bagong laruan na robot at ang ganda Patuloy sa pagkwento si Seb na nanlalaki pa ang mga mata habang inilalarawan ang robot na laruan ng kaklase. Hindi ba binilhan naman kita dati ng laruan? Sabi ko na lamang at hindi sinasagot ang tanong na kung kailan darating ang papa niya.
Ma, iyong sa kaklase ko po malaki ang robot niya at saka po ang astig. Iminuestra pa ni Seb kung gaano ang laki ng robot. Wala naman tayong pambili ng ganun kalaking robot, Seb. Sagot ko sa kanya habang inaayos ang mga panggatong na pinulot ko kanina sa kakahuyan sa malapit. Ma, sana po dumating na si Papa. Para po magkaroon na tayo ng pambili ng kalan na ipinipihit na lang gaya ng kina Kuya Estong. Para po hindi na po kayo mahirap sa pagluluto at pangangahoy. Hiling-lilit ng anak kong bunso habang pinagmamasdan ang aking ginagawa na pag-ihip sa kalan upang kumalat at dumingas ang apoy. Anak, kaya mag-aral kang mabuti. Para kapag nakatapos na kayo ng pag-aaral ng Kuya Santino mo. Mabibilhan na ninyo si Mama ng kalan na pinipihit, sabi ko naman. Ang kalan na ipinipihit na tinutukoy ni Seb ay ang gastove. Meron kasing ganun sina Estong nakalaro ni Seb. Ma, hindi ba ninyo namimiss si Papa? Ano po ba ang itsura ni Papa? Bakit po hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakauwi? Tinutokso na po ako ng mga kaklase ko, baka nagsisinungaling lang po ako kapag kinukwento ko po si Papa sa kanila. Malungkot na sabi ng anak ko habang nakatitig sa mga kahoy na isinalansan ko. Naornid ang aking dila sa sunod-sunod niyang mga tanong at wala akong makapa na salita para isagot sa mga leon. Namimiss? Paano ko namimiss ang isang taong nagpahirap sa buhay ko dati? Paano ko namimiss ang isang taong dahilan kung bakit ipinanganak ko nang wala sa buwan si Santino? Dahilan para dugin ako at mawala ang sana ay kakambal ni Seb. Abala ako sa paglilinis sa pag-aayos ng aking mga halaman nang mamataan ko sa labas ng aming bakuran ang isang tao. Nagmamadali akong lumapit sa kinaroroonan niya. Anong kailangan mo, senyorita? Agad kong tanong kay senyorita Celine na palakad-lakad na animo ay balisa sa tapat ng aming gate na gawa sa kawayan. Ate Karen, gusto lang kitang makausap, sagot niya na maihalong pagsusumamo sa tinig maging sa kanyang mga mata. Wala naman akong nakikita na dapat pa namin na pag-usapan pa dahil kung naging mabuti man siya, ay Santino dati ay hindi pa rin maikakaila na pinaratangan niya rin akong pera lamang ang habol sa kanyang pamilya. Ngunit atas ng kagandahang asal ay binuksan ko ang gate kawayan at inanyayahan siyang pumasok sa loob ng aming munting bakuran. Maupo ko, senyorita. Pag-aya ko sa kanya. Nang makarating kami sa teresa ng aking bahay kubo. Naupo naman siya at palinga-linga sa kabuuan ng paligid na tila may hinahanap. Gusto mo ba ng maiinom? Kape at tubig lang ang maaalok ko dahil wala naman kaming fresh juice dito o kaya ay fresh milk. Dida sabi ko sa mahinahong tinig. Umiling siya at pilit mumiti. Burnuntong hininga muna ako at naupo na rin sa mahabang upo ang kawayan kung saan din siya nakaupo at handa na akong makinig sa anumang kanyang sasabihin. Dito pala kayo nanirahan ng mga pamangkin ko. Panimula niyang sabi habang pinagmamasdan ang payak naming bahay ng mga anak ko. Tumango lamang ako bilang sagot. Ate, gusto kong humingi ng sorry. Baling niya sa akin at kitang-kita ko ang pagbukal ng luha sa kanyang mga mata. Medyo nabigla ako. Ate ang tawag niya sa akin. Simula nang magkita kami sa Hacienda Esmeralda ay Ate Karen na ang tinatawag niya sa akin gayong sa pagkakaalam ay mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Ate, sorry dahil nadamay ang mga pamangkin ko. Sorry sa mga panahong dapat tinutulungan ka namin. Sorry sa lahat. Sorry talaga Ate Karen. Madamdamin niyang litanya. Ramdam ko ang senseridad sa kanyang basag na tinig dahil sa pagluha habang humihingi ng tawad. Gusto kong bumawi, ate. Gusto naming bumawi lalong-lalo na ni Kuya. Gusto niyang burnawi sa'yo at sa mga anak ninyo, saad niya na ginanap pa ang aking mga palad. Umiling ako. Senyorita, kung anuman ang nakaraan sa pagitan natin at namin ni Senyorito Simon ay gusto ko na lamang iwan sa nakaraan. Walang alam ang mga anak ko sa kung sino ang kanilang ama o anuman na may kinalaman kay Senyorito Simon, sabi ko sa kanya. Nagtatanong ang mga mata ni Senyorita Celine sa narinig sa akin. Pero ate, gusto naming makilala sina Santino at Seb. Pagsusumamo niya. Senyorita, wag na ninyo kaming guluhin pa ng mga anak ko. Masaya na kami kung anuman ang mayroon kaming tatlo. Ayoko nang malito o magtanong pa ang mga anak ko tungkol sa mga bagay na mahirap ipaliwanag lalo at bata pa lang sila. Kaya hayaan nyo na lamang kami. Pakiusap ko kay Senyorita Celine. Ate, 11. Minsan akong nasaktan ng emosyonal at pisikal.
Kaya ayokong maranasan iyon ng mga anak. Ayoko nang magkaroon ng anumang kaugnayan sa pamilya ninyo. Pahayag ko. Ate, paano naman ang mga bata? Mas giginhawa ang buhay nila kapag nasa mansyon sila, patuloy na giit ni Selen. Giginhawa? Tanong ko. Nabuhay ko ang mga anak ko sa paraang alam ko. 0-0, salat kami sa yaman. Payak at napakasimple ng buhay namin, hindi gaya ninyo na marangya. Pero ayos naman kami, hindi ba? 3 beses sa isang araw ang pagkain namin. Patuloy ko. Hindi na kumibo si Senyorita Celine. Marahil ay tinitimbang ang mga sinabi ko. Batid kong hindi habang panahon na maitatago ko sa mga anak ko kung sino ang ama nila. Ngunit hahayaan ko na lang din na dumating ang panahon na sila na mismo ang hahanap kay Senyorito Simon. Pero sana lang ay galangin nyo. Ang desisyon ko na layuan ninyo kami. Katulad ng paglayo ko sa inyo dati. Hayaan nyo kami tulad ng pagpaparaya na ginawa ko kay Senyorito Simon. Pagbigyan nyo ang hiling ko katulad ng pagbibigay ko ng walang alinlangan sa mga ari-arian na dapat ay sa amin ni Santino, diste mahaba kong litanya. Tumango-tango si Senyorita Celine ngunit umiiyak pa rin. Alam mo Ate Karen, sising-sisi ako sa nagawa. Talaga palang nasa huli ang pagsisisi. Kwento ni Celine na bahagya pang tumawa. Noong nagkaroon ako boyfriend, halos ayokong mapahiwalay sa kanya. Mag-aaral kasi siya sa Amerika at ako naman ay ayaw payagan ni Lola at Kuya na mag-aral sa ibang bansa. Pero dahil mahal na mahal ko ang boyfriend ko, kaya gumawa ako ng paraan para makapunta din ng Amerika. Hindi ko maintindihan ang kwento ni Celine, pero mataman akong nakikinig sa kanya. Alam mo ba kung anong ginawa ko para masunod ang gusto? Lumuluhang tanong sa akin ni Senyorita Celine. Usapan namin ni Dear Seeds, pampatulog lang din ang ilalagay niya sa inorni ni Kuya Simon. Pero, hindi niya ako sinunod. Isang uri raw ng sex drugs ang nilagay niya kaya, tila nahihirapang ipagpatuloy ni Celine ang sasabihin. Nagtatanong ang aking mga isip. Anong ibig sabihin ni Senyorita Celine sa kanyang kwento? Sorry at Karen. It's all my fault. Yes, ako ang naglagay ng sleeping pills sa ininom mong juice noong gabing may nangyari sa inyo ni Kuya Simon. I swear to God na hindi ko alam na sex drugs ang ilalagay ni Giersky sa alak na ininom ni Kuya Simon. Kaya wala kang maalala ng gabing iyon ay dahil tulog na tulog ka talaga at si Kuya naman ay nasa impluensya ng drugs. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa pag-amin ngayon ni Celine. Siya pala ang may kagagawa ng lahat. Siya pala ang dahilan ng lahat. Inisip ko kasing magagalit si Daphne kapag nalaman ang tungkol sa nangyari sa inyo ni Kuya. May isip niyang urnuwi ng Amerika at iyon ang pagkakataon na balak kong samantalahin para payagan ako ni Lola at lalong-lalo na ni Kuya na lumipad din sa Esith. I know how Kuya Simon's love Daphne. Alam kong mahal niya ang girlfriend niya at baka utusan niya ako para bantayan si Daphne habang nasa malayo. Patuloy lang ako sa pakikinig sa mga pabayag ni Senyorita Celine. Binayaran ko ang mga taong nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa pagiging mukhang pera mo, sa pagiging malandi mong babae at desperada para mabuhay ang nanay mo. Kaya nagawa mong pikutin si Kuya dahil ginamit mo ang malaking pagkagusto sayo ni Lola. Loretta, 11. Namamangha ako sa pangumpisal ni Senyorita Celine. Hindi ako makapaniwala na ang tulad niyang nag-aral sa maganda at dekalidad na eskwelahan ay makakaisip ng ganung bagay. Pero hindi pala ganun lang ang mga bagay-bagay. Hindi pala simpleng laro lamang ang buhay. Hindi simpleng bagay ang kinalabasan ng pagiging makasarili ko. Dahil dumating si Santino na nadamay sa pagiging malupit sayo ni Kuya. Mapait na wika ni Celine. Yes, at Karen, I'm the person behind. Ako ang may kagagawan at pinagmulan ng lahat ng naging kaguluhan sa buhay mo at pinagsisihan kong lahat iyon. Maniwala ka, Ate Karen, sising-sisi ako. Wala akong maapuhap na dapat sabihin kay Senyorita Celine. Nasagot ang katanungang matagal ng hungkag sa kasagutan dahil sa wala talaga akong maalala noong may nangyari sa amin ni Senyorito Simon. Hindi ko alam kung mamumuhi ba ako sa kanya. Magagalit ba ako? Heto na, umaamin at nanghihingi ng tawad ang taong may kagagawa ng lahat. Tama siya. Nadamay si Santino. Nadamay si Seb at ang kambal niya na sana ay kasama namin ngayon kung hindi ako dinugo noon.
Malayo lamang ay naririnig ko na ang boses ni Seb habang tinatawag ang pangalan ko. Nagmamadali naman akong lumabas ng bahay para salubungin ang mga anak kong galing sa eskwelahan. Muling malakas na pagtawag ni Seb, at nang matanaw ko siya, ay mayroon siyang bitbit na malaking plastik at ganon din si Santino. Kunot noo akong nakatitig sa kung ano ang mga dala-dala nila. Ma, tingnan po ninyo. May mga bago po kaming laruan ni Kuya. Agad na ibinida ni Seb ang laman ng malaking plastik na galing sa kilalang toy store sa mga malls. Kinutuban na ako sa pwedeng pinagmulan ng mga mamahaling laruan ng mga anak. Saan nanggaling ang mga iyan? Malumanay kong tanong sa dalawa kong anak na hindi magkamayaw sa kung ano ang unahin na tingnan sa mga laruang nasa loob ng plastik. Ma, galing po kay senyorita. Hindi po ba kilala mo siya? Siya po ang nakita natin na magandang babae sa hasyenda noong isang araw. Si Santino ang sumagot. Bakit tinanggap ninyo? Hindi ba bilin ko na huwag kayong tatanggap ng kahit ano sa taong hindi nyo naman kilala, sermon ko sa mga anak. Ma, hindi ba nga po at kilala niyo siya? Tinawag niya nga po kayong ate Karen. Nagtataka na sabi ni Seb. Oo nga ma, kaya nga po tinanggap namin dahil magkakilala kayo. Ang sabi niya nga po ay tawagin namin siyang Mommy Celine, kasi po gusto niya po kaming maging anak. Kwento ni Santino. Gusto kong sermunan ang mga anak ko. Ngunit pinigilan ko na lamang ang aking sarili dahil ayokong mahalata nila ang pagdisgusto ko sa ginawa nilang pagtanggap ng mga laruan mula kay Celine. Kinabukasan nang makapasok sa eskwelahan ang mga anak ko, ay nagmamadali akong gumayak patungong hasyenda. Kakausapin ko si Celine sa ginawa niya. Akala ko malinaw na sa kanya ang napag-usapan namin noong nag-usap kami. Karen iha, ikaw pala yan. May kailangan ka ba? Bungad na tanong sa akin ni Manang Puring nang makita niya akong naghihintay sa pintuan ng mansyon. Magandang umaga Manang. Pagbati ko at inabot ang kanyang kanang karnay para magmano. Kaawaan ka, halika pumasok ka muna. Yaya sa akin ni Manang Puring sa loob ng mansyon. Bantulot mang pumasok sa loob ay nilakasan ko ang aking loob. Kailangan kong makausap si Senyorita Celine. Nagpalingalinga ako sa paligid habang sinusundan ang matandang mayordoma ng mansyon. Narito ngayon ako sa malawak na sala na kung saan kasama akong nag-ayos upang ilagay ang mga bagong gamit. Bahagyang nakalihis ang mga makapal na kortina ng mga malalapad na bintana, kaya naman malayang makakapasok ang nakakasilaw na sinag ng araw. Ate Karen? Umakyat ang paningin ko sa ikalawang palapag ng mansyon at naroon ang tumawag sa akin. Si Celine na nakadamit pantulog pa na. Maingat na bumaba ng hagdan. Ate Karen? Magkakilala pala kayo ni Senyorita Celine, Karen, takang tanong sa akin ni Nanay Puring na huminto rin sa paglalakad. Yes Manang, magkakilala po kami. Maagap na sagot ni Senyorita Celine nang makalapit sa kinaroroonan namin. Mabuti naman pumasyal ka, ate. Nakangiting saad ni Celine. Tumikhim ako bago sumagot. Gusto sana kitang makausap. Sagot ko sa mahinahon na tinig. Manang, makidalhan na lamang po kami ng pwedeng kainin sa pool area. Utos ni Celine sa mayordoma na agad namang tumalima. Linya ako ni Karen sa pool area, kung saan may malawak na parihabang swimming pool. Naupo kami sa sabakal na upuan na may katerno din namang bakal na bilog na lamesa. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa Senyorita Celine. Hindi ba't nag-usap na tayo tungkol sa mga anak ko? Bakit binigyan mo sila ng laruan at gusto mo pa na tawagin ka na nilang mommy? Pang-usig ko kay Celine na nawalan ng lalo ng kulay ang maputlang mukha. Nilinaw ko na sayo na ayoko nang magkaroon ng kaugnayan sa inyo ni Senyorito Simon. Kaya sana naman bigyan niyo ko ng konsiderasyon gaya ng pagbibigay ko sa inyo dati. Pagpapatuloy. Nakita ko kung paano nangilid ang luha ni Senyorita Celine at kapag daka ay tumulo na. Ate Karen, please, gusto ko lang mapalapit sa mga pamangkin. Gusto ko silang makasama. Pangako ko naman na wala akong babanggitin na kapatid ko ang papa nila. Please, Ate. Hinawakan pa ni Celine ang kanang kamay ko habang nagmamakaawa. Punong-puno ng pagsusumamo ang kanyang lumuluhang mata. Senyorita Celine, ayokong magulo ang isipan ng mga anak ko. Magtatanong sila kung bakit ka nakikipaglapit sa kanila. Ayokong mag-imbento pa ng kasinungalingan tungkol sa kung sino ka at sino ang ama nila, disti walang gatol kong litanya.
Sabihin mo sa kanila ang totoo. Isang baritono na boses ang pumailan lang sa tahimik na kapaligiran ng lugar kung nasaan kami ni Senyorita Celine. Hindi ko na kailangan lingunin kung kanino boses yon. Sabihin mo sa kanila ang totoo, Karen. Para makalapit na kami ng malaya kay Santino at Seb. Ulit niyang tura ng makalapit sa lamesa kung nasaan kami ni Celine. Simpleng t-shirt na kulay puti na ginupit ang manggas ang kanyang pang, itaas at kulay itim na khaki short ang pang-ibaba. Gaya ng dati ay iakat sinelas lamang siya. Ano bang hindi niyo naiintindihan? Ayoko nang magkaroon ng kaugnayan sa inyo, tapos gusto niyong sabihin ko ang totoo sa mga anak ko. Mahinahon kung wika, ngunit nagingit-ngit na ang kalooban ko. Karen, ilang sorry ba ang gusto mong marinig mula sa amin bago mo kami mapatawad, and besides, ako pa rin ang biological father ni Santino at Seb kaya may karapatan ako sa kanila. Napaismid ako sa sinabi ni Senyorito Simon. Karapatan? Nakakatawa. May sakit ba kayo at may taning na ang mga buhay nyo, kaya gusto nyong magkapatawaran tayo at tanggapin ko ang paghingi nyo ng sorry at para na rin sabihin ko sa mga anak ko na naririto na ang papa nila? Na miss na silang dalawa, bahagya akong natawa sa aking tinuran. Baka nakakalimutan mo, Senyorito Simon, kung paano mo akong ipagtabuyan, sinabihan ng mga masasakit na salita, paratangan ng kung ano-anong bintang. Naaalala mo pa ba kung paanong nanganib ang buhay ni Santino dahil ipinanganak ko siya ng kulang sa buwan? Nang nagkasakit siya at na-ospital, nag-alala ka ba? Kinamusta mo ba ang kalusugan niya? Naalala mo ba ng una kanyang tinawag na papa? Pero binaliwala mo lang at ni hindi man lang pinansin? Noong unang kaarawan at binyag niya, nasaan ka? Para akong tangang naghihintay sa simbahan pero naasa akong darating ka, kahit ang totoo niloloko ko lamang ang sarili ko. Tapos ngayon igigit mo ang pagiging biological father mo at sasabihin ang karapatan mo sa mga anak. Nakalimutan mo na ba ang mga sinabi sa akin? Nilinaw mo sa akin dati na basura lamang ang tingin mo sa amin ng anak ko. Kaya ano ang pinaglalaban nyo? Sumbat ko at hindi ko mapigilan ang paghulas ng kinikimkim kong galit sa loob ng ilang taon. Batid kong tumaas na ang tinig ko at nanlilisik na ang mga mata ko dala ng masiging emosyon. Mataman lamang akong pinakinggan ng magkapatid. Patuloy lamang sa pag-iyak si Senyorita Celine, gayong nakatitig lamang sa akin si Senyorito Simon na waring naumid ang dila. Umalis ako ng kusa sa buhay mo, Senyorito Simon. Pinirmahan ko ang annulment papers para mapawalang bisa ang kasal natin. Binigay ko ng walang pag-aalinlangan ang kayamanan na dapat sa amin ni Santino para matapos ang usapan tungkol sa mga bagay na laban sa pagkatao ko. Kaya ano to? Bakit gusto niyong guluhin ang tahimik naming buhay ng mga anak ko? Patuloy ko sa panunumbat sa magkapatid, lalong-lalo na kay Senyorito Simon. Karen, kaya nga gusto kong burnawi lalong-lalo na sa mga anak ko. Gusto kong bawiin ang lahat ng mga nawalang panahon na hindi ko sila kasama. Gusto kong ibigay sa kanila ang mga bagay na dapat ay sa binigay ko sa kanila. Kaya nakikiusap ako. Payagan mo akong makalapit at makasama sila. Anurnan ang nagawa ko sa nakaraan ay labis ko na pinagsisihan. Kung kaya, kulang ibalik ay gagawin ko, dita madamdaming pahayag ni Senyorito Simon. Totoo kaya ang kanyang mga sinabi? Na nagsisisi na siya? Hindi ako makapaniwala dahil hindi naman talaga kapanipaniwala. Senyorito Simon, nagmamakaawa na patawarin. Ganun lang yon. Matapos mo kaming baliwalain, pabayaan at hinayaang mabuhay ng ilang taon na wala ka sa buhay ng mga anak ko. Sasabihin mo ngayon na gusto mong bumawi? Hindi ba't napakakapal naman ang pagmumukha mo para sabihin sa akin ang mga bagay na yan? Patuloy lamang ako sa panunumbat. Ano ba ang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako at tanggapin sa buhay ng mga anak ko? Gusto mo ba lumuhod ako ngayon sa harap mo? Lilta, seryoso niyang tanong. Umiling ako. Wala kang dapat gawin, Senyorito. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo na mababago ang katotohanan na isa kang walang pusong asawa at ama sa mga anak. Kaya tigilan na ninyo ang mga anak ko. Layuan niyo sila. Hayaan niyo na kaming mabuhay ng kami lang. Lumapit sa akin si Senyorita Celine. Ate, please, ako na ang nagmamakaawa sa'yo. Please, at Karen. Ako ang may kasalanan ng lahat. Kaya sa akin ka na lang magalit. Nagmamakaawa ako sa'yo, ate.
Pakiusap niya sa akin at wala sa hinagap ko na kaya niyang lumuhod sa harap ko upang magmakaawa na sa kanya lang ako magalit. Senyorita Celine, hindi mo kailangan na gawin to. Tumayo ka at huwag mo akong konsensyahin, saad ko habang nakayuko sa nakaluhod sa aking harap. Ngunit ipinilig lang ni Celine ang kanyang ulo at nanatiling nakaluhod upang patawarin ko. Nagbuntong hininga ako at mariin na ipinikit ang mga mata. Sa loob ng 8 taon, ako lang ang mag-isa ang nagtaguyod sa mga anak ko. Kapag nagkakasakit silang dalawa, hindi ko alam kung sino ang unahin na asikasuhin. Kapag kailangan nila ng ganito o ganyan sa eskwelahan, naghahanap ako agad ng trabaho para magkapera at mabili ko agad ang kailangan nila. Ayoko ko kasi na maisip nilang nakakaawa sila. Kaya agad akong gumawa ng paraan para mabuhay ko sila ng maayos. Nakayanan ko ang lahat ng pagsubok ng kamilang tatlo. Kaya sabihin ninyo sa akin ngayon, madamot ba ako? Kung ayoko nang makilala kayo ng mga anak ko. Masama na ba ang ipagkait ang mga anak ko sa taong hindi nagpakita ng kahit anong pagmamalasakit sa amin ni Santino, mahaba kong litanya. Patuloy lang sa pag-iyak si Celine samantalang si Senyorito Simon ay nanatiling nakatitig sa akin. Gusto kong maawa sa kanila ngunit paano kung saktan nila ang mga anak ko? Alam kong kaya ninyong ibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga anak ko. Pero bilang ina nila, gusto ko lang ng tahimik na buhay kasama ang mga anak. Pakiusap, huwag na kayong lumapit pa sa amin. Matapos kong sabihin ang aking mga kataga ay tumalikod na ako para umalis. Ngunit laking gulat ko nang makita sina Santino at Seb na magkasama pang nakatayo sa di kalayuan. Santino! Seb! Taranta kong pagtawag sa kanilang pangalan. Ngunit lampasan lamang nila akong tiningnan. Wala po kaming pasok sa eskwelahan dahil po kinansela ang lahat ng klase. May parating daw po na bagyo sa lugar natin at kailangan na po na maghanda ang lahat ng mga tatamaan na lugar. Kanina po pag-uwi namin ni Seb, nakita ko po kayong sumakay ng tricycle, kaya sinundan po namin kung saan po kayo papunta. Pinapasok po kami ni Manang Puring, kasi raw po ay narito nga po kayo. Nay, wika ni Santino na panakanakang nakatingin sa 2 taong nasa likod ko. Muli siyang tumingin sa akin na tila nagtatanong ang mga mata. Totoo po ba, ma? Si Senyorito Simon po ba ang papa namin ni Seb? Mahina niyang tanong at tila nahihiya pa sa kanyang sinabi. Napuno ng emosyon ang dibdib ko. Malamang na narinig nila ang pag-uusap namin kanina ni Senyorito Simon at ni Senyorita Celine. Totoo po ba, ma? Siya po ang papa namin ni Kuya. Inosenteng tanong naman ni Seb na nakakapit pa sa braso ng kanyang nakatatandang kapatid at nagtataka marahil sa narinig at sa eksenang nakita sa amin. Para saan pa para magsisinungaling ako? Para saan pa kung itatanggi ko ang katotohanan na nalaman nila ng hindi sinasadya? Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko para pigilan ang nagbabadyang luha sa aking mga mata at labagman sa kalooban ko na umamin ay marahan na ako ay tumango-tango bilang pagsagot sa tanong ng aking mga anak. Santino, Seb, ako nga papa ninyo, dita saad ni Senyorito Simon na niyakap pa ng mahigpit sina Santino at Seb. Lumapit din ang umiiyak na si Celine at yumakap din sa aking 2 anak. Para namang may humaplos sa puso ko sa eksenang nakikita ko. Para bang nanonood ako isang eksena ng teleserye sa telebisyon. Ngunit bumadha ang kalituhan sa utak ko kasama ng pag-aalinlangan sa puso ko. Paano na ang sitwasyon ngayong alam na ng mga anak ko kung sino ang kanilang ama? Ayoko man na magulo ang isip ng mga anak ko, ngunit ano pa nga ba ang magagawa ko kung ang kapalaran na nilang malaman ngayon ang totoo? Isa lang ang dalangin ko'y ang maging masaya ang mga anak ko. Sana nga lang ay huwag silang saktan ng kanilang ama dahil hain ko alam kung ano na ang magagawa ko kapag nasaktan ang kahit na sino sa 2 kong anak. Ma, nandyan na po si Papa. Alis na po kami. Masiglang paalam sa akin ni Seb at nagkukumahog pang lumabas ng bahay para salubungin ang papa niya. Mag-ingat ka Seb at ang mga bilin ko sayo. Huwag kang pasaway, huwag malikot at baka mawala ka sa pupuntahan ninyo. Pahabol kong bilin sa anak kung hindi na halos nakatulog kagabi sa sobrang excited sa pamamasyal kasama ang kanyang matagal ng hinahanap na ama. Mamasyal sila ngayon sa kasama na rin si Senyorita Celine. Mula nang malaman ng mga anak ko ang totoo ay madalas na naririto sa bahay ang magkapatid na Santo Domingo. 0-0, tutol ako. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko kung hindi hayaan na lamang silang kilalanin ang isa't isa?
Sinong ina ang hindi matutuwa kapag nakikitang galak na galak sa tuwa ang kanyang anak kapag nakikita ang papa nila? Ate Karen, sure ka ba na hindi ka sasama at si Santino? Malungkot na tanong ni Senyorita. Ang dahilan ko ay sasama ako sa pamimitas ng mga kape kaya hindi ako makakasama. Samantalang si Santino naman ay may gagawin daw na importanteng project sa eskwelahan na kailangan na raw na tapusin kaya turnangging surnama sa pamamasyal kasama ang ama at tiyahin. Hindi na senyorita, i-enjoy ninyo na lamang ang pamamasyal kasama si Seb. Pilit ko namang pinasasama si Santino sa inyo, ang kaso maaga talagang ornalis dahil importante raw ang talaga ang project niya. Sagot ko kay Celine na cute sa romper na suot. Kung nabuhay lamang sana si Samantha, malamang na binibihisan ni senyorita ng pagkaganda-gandang mga damit, mga sapatos, mga nasa uso na ipit sa buhok, at kung ano-ano pa na gamit para sa batang babae. Tuloy na kami, ate. Sana sa susunod na pamamasyal ay makasama na namin kayo ni Santino. May panghihinayang sa kanyang pamamaalam. Kumaway naman sa akin si Seb na masayang humawak sa kamay ng kanyang mommy Celine. Samantalang bumaba naman sa mamahalin niyang sasakyan na kulay puti si Senyorito Simon at binuksan ang pintuan ng sasakyan upang makapasok sina Senyorita at Seb. Binuhat niya pa ang kanyang bunsong anak upang makasakay. Bago naman tuluyang pumasok ng sasakyan si Seb, ay inabot muna ang kanang kamay ng papa niya at saka nagmano. Hinawakan siya sa ulo ni Senyorito at bahagyang ginulo ang buhok. Matapos maisara ang pintuan ng sasakyan pagkapasok ng magtiyahin ay burnaling sa direksyon ko ang ulo ni Senyorito Simon. Bagay na bagay sa kanya ang suot na V-neck shirt na kulay abo na hapit sa kanyang maskuladong katawan habang ang pang-ibaba naman niya pantalon na kulay itim. Alam kong nakatitig siya sa akin sa kabila ng natatakpan ang kanyang mga mata na hindi ko mawari kung anong kulay ng salamin. Bahagya naman akong nahiya sa ayos ko. Simpleng damit pambahay lamang ang suot ko, at hindi pa nga ako naliligo dahil mas inuna kong inasikaso si Seb dahil nga maaga siyang susunduin dito sa aming bahay. Maya-maya ay inalis niya ang kanyang salamin at saka ako tinanguan bago urnikot papuntang driver's seat. Bumusina muna ang sasakyan hudyat ng pamamaalam saka dahan-dahan na lumakad hanggang sa mawala na sa aking tanaw. Isasara ko na sana ang gate nang namataan ko si Santino na pauwi na rito sa bahay. Santino, akala ko ba may importante kang gagawing project? Tanong ko agad sa kanya. Dahil sayang at hindi siya nakaabot sa kakaalis lamang na sasakyan ng kanyang papa. Hindi ako sinagot ng anak ko na nagtuloy lamang sa pagpasok at ipinarada ang bisikleta sa bodega. May sakit yata ang anak ko, may pag-alala sa ispan ko. Santino, anak may masakit ba sayo? Masakit ba ulo mo? Ang tiyan mo, sunod-sunod kong tanong. Turningin naman siya sa akin, ngunit kita ko kung waring malungkot ang panganay kong anak. Nak, anong masakit sayo? Hindi siya sumasagot at sa buong pagtataka ko ay yumakap sa akin. Ma, sorry po talaga, wika niya sa basag na tinig. Bakit ka nagsusorry? May ginawa ka bang? Hindi tama? Nakipag-away ka ba? Lalo akong kinabahan sa kinikilos ni Santino. Hindi siya hihingi ng sorry kung wala siyang ginawang masama. Orniling siya ngunit hindi pa rin umaalis sa pagkakayakap sa akin. Bagkus ay lalo niya pang hinigpitan ang yakap sa akin. Sorry kasi polihim akong nagagalit sa'yo. Iniisip ko kasi dati na, ayaw ninyong makilala namin kung sino ang papa namin ni Seb. Ayaw niyo po nakasama natin ang papa namin. Akala ko po ayaw niyo kaming maging masaya. Sorry ma, hindi ko po kasi alam ang totoo. Hindi ko po alam na naging malupit pala sila sayo, kaya mas pinili mong lumayo at buhayin kami ni Seb ng mag-isa. Sorry po talaga, mama. Napakasama kong anak. Parusahan niyo po ako, hindi po ako magreklamo. Tumulo ang luha ko sa nang marinig ang mga sinabi ni Santino. Mama, sorry. Sising-sisi po ako na lihim akong nagagalit sa inyo. Gayon dapat pala ay mas mahalin ko pa kayo. Humihikbi na patuloy sa paghingi ng sorry ng anak. Anak, wala kang kasalanan. Sorry din na naging madamot ako na malaman ninyo kung sino ang inyong papa. Kasi natatakot ako na baka masaktan kayo. Kaya ko nagawa na huwag na lang sabihin sa inyong dalawa ng kapatid mo ang totoo. Basag na rin ang boses ko. Nag-iyakan kaming mag-ina. Hindi ko akalain na nag-iisip na ng ganun bagay ang panganay kong anak.
Hindi ko naman na siya masisi dahil marunong na siyang mag-isip sa kung ano ang tunay at ano ang kasinungalingan. Ma, kahit kailan hindi kita iiwan. Hindi kita ipagpapalit sa kahit anong bagay, dahil ganun mo rin kami kamahal ni Seb, sabi ni Santino na tigmak na ng pinaghalong luha at sipon ang mukha. Tango na lamang ako ng tango dahil wala na akong maapuhap na sasabihin sa paglalahad ng anak ko kung gaano niya ako kamahal at kung gaano siya nagsisisi sa anuman na kanyang naging kasalanan. Hindi po totoong may project kami, Ma-fi. Hindi na ako nasorpresa ng sabihin ni Santino ang tungkol sa project. Una pa lamang ay alam kong may mali na. Kapag narito ang kanilang papa ay kibuindili niya at tanging si Seb lamang ang naririnig ko sa hindi maawat na pagkwento. Mama, ayoko po kasing iwan ka at saka po narinig ko na sinabi mo na babasura lang po ang tingin sa atin ni Senyorito Simon. At ubili pa si Santino na banggitin ang salitang ibasura. Anak, humingi na ang tawad ang papa mo. Humingi rin siya ng pangalawang pagkakataon. Hayaan mo siyang makabawi sa inyo ni Seb, saad ko sa anak ko na narinig pala talaga ang naging usapan sa pagitan ng kanilang ama. Umiling si Santino. Hindi na makahit kay Seb na lamang po siya burnawi, dito matigas ang kanyang pagtanggi. Nak, huwag kang ganyan. Papa mo pa rin siya kahit anong mangyari. Kahit ano pa ang nakaraan, Dids. Pero sinaktan niya po kayo, hindi ko po matanggap na hindi ko po kayo na ipagtanggol sa kanya. Bakas ang pinaghalong galit at lungkot sa inosenteng mukha ng aking anak. Anak, mahirap ipaliwanag sa ngayon ang naging sitwasyon namin ng papa mo noon. Pero ayokong magtatanim ka ng galit sa sinuman lalong-lalo na kay Senyorito Simon. Siya ang papa niyo ni Seb. Kung ano rin ang hindi magandang nangyari sa amin noong panahong magkasama pa kami ay maaari bang hayaan mo na lamang si Mama ang magdala ng bagay na yon? Ayokong magkaroon ka ng galit, Santino. Malungkot si Mama kapag ang nagpakita ka ng hindi magandang pakikisama kay Senyorita Celine at lalo na ang papa mo. Mahinahon kong pagpapaliwanag sa anak. Hindi sumagot si Santino na patuloy lamang sa paghikbi. Ayokong magtanim siya ng galit kay Senyorito Simon, tamang ako na lamang ang magdala ng bigat sa dibdib dulot ng hindi magandang pakikisama sa akin ng kanyang papa sa nakaraan. Pasado 9:00 na ng gabi nang pumarada sa harapan ng bahay namin ang sasakyan ni Senyorito Simon. Alalang-alala na nga ako at pumasok na rin sa isipan ko na baka wala na siyang balak isauli sa akin si Sebastian. Unang bumaba ng sasakyan si Celine na may mga bitbit na plastic bags at paper bags. Lumabas din si Senyorito Simon at nagpunta sa likod kung saan bumaba ang kanyang bunsong kapatid. Paglabas niya ay karga-karga niya na ang bunso kong anak na malamang ay nakatulog na sa dahil sa sobrang pagod. Ate Karen, pasensya ka na kung ginabi kami. Masyado kasing nag-enjoy sa pamamasyal si Seb na pinagbigyan na namin, dihiti agad na paghingi ng pasensya ni Senyorita Celine ang pagbuksan ko ng gate. Umiti lamang ako bilang pagtugon at sumenyas ako na pumasok na sila sa loob. Saan ko ba ilalapag si Seb? Tanong ni Senyorito Simon na bitbit ang anak kong tulog na tulog at bahagya pa na nakaawang ang mga labi. Dito, Senyorito, dito sabay bukas ko sa pintuan ng nag-iisang silid ng aming kubo. Kanina patulog si Santino sa kanyang sariling papagnagawa sa kawayan. Samantalang kami ni Seb ay sa sahig na tutulog na sinasapinan ang banig at pinagpatong-patong na comforter. Dito mo na lang siya ilapag, Senyorito. Turo ko naman sa lugar kung saan ang pwesto ni Seb. Bakit sa lapag kayo natutulog? Hindi ba kayo nangangawit? Tanong niya habang pinagmamasdan ang maliit naming silid ng mga anak ko. Malikot kasing matulog si Seb at madalas nahuhulog sa papago kaya naman ay nasisipan niya si Santino habang natutulog. Sagot ko sa kanya habang inaayos ang unan at kumot ng bunso ko. Tulog na din si Santino. Wika niya. At saka inilang hakbang ang papag kung saan himbing na ang tulog panganay kong anak. Hinaplos niya ang ulo ni Santino at saglit na pinagmasdan. Inayos niya rin ang kumot at unan sa paligid ng papag. Tuloy na kami, Karen. Salamat sa pagpapahiram sa akin kay Seb. Walang anuman, Senyorito. Sagot ko sa kanya at sabay na kaming lumabas sa maliit naming silid. Ate Karen, pasalubong namin sa inyo ni Santino. Si Seb ang pumili ng lahat ng mga iyan. Nagtataka nga ako kung bakit may piniling dress na pambatang babae na kasukat niya si Seb. Nahiya naman akong magtanong at baka kasi may crush na siya at kanyang ibibigay.
Litanya ni Senyorita Celine. Baka nga isang-ayon ko na lamang, ngunit batid ko kung para kanino ang ires. At heto ang inihaw na manok. Binili ko to sa tabi ng daan. Dito mo pinaglihi si Santino, kaya malamang na paborito din ito ng panganay. Sayang lang hindi ko na siya naabutan na gising. May panghihinayang sa tinig ni Senyorito Simon. Sa salamat, Senyorito. Hindi ko akalaing maalala mo pa ang bagay na yon, matapat kong sabi. Napalitan ng hindi ko mawari na emosyon ang mababanaag sa mga mata ni Senyorito Simon. Totoo naman, hindi niya nga naalala ang bilin kong bumili siya ng inihaw na manok sa daan noong panahong naglilihi pa ako. Tapos, ngayon ay sasabihin niyang naalala niya na sa pagkain na iyon ko pinaglihi ang panganay niya. O, sige na, humayo na kayo Senyorito, Senyorita. Alam kong pagod na rin kayo, sabi ko na lamang para ibahin ang senaryo na nabuo na naman sa aking isipan. Thank you, at Karen. Salamat talaga. Madamdaming tura ni Senyorita Celine. Wala iyon Senyorita. Ate Karen, Celine na lamang ang itawag mo sa akin. Nahihiyang hiling sa akin ni Senyorita. Tumango na lamang ako at mumiti. Sige ate, uwi na kami ni Kuya. Diti at saka lumabas na ng bahay si Celine at nauna nang naglalakad patungo sa sasakyan. Good night, Karen. Good night din, Senyorito. Ingat sa pagdra-drive dahil madilim na sa daan. Habilin ko naman habang hindi pa umaalis sa kanyang kinatatayuan si Senyorito at nanatiling nakapako sa akin ang tingin. May sasabihin ka pa ba, Senyorito? Kunot noon na tanong ko. Ipiniling niya ang kanyang ulo at saka nagbuntong hininga. We have to go. Thank you rin dahil sa kabila ng lahat-lahat, ay nagtiwala ka pa rin sa akin at pinahiram si Seb ngayong araw. Maraming salamat Karen, Anya. Tiyak na maraming kwento bukas si Seb. Salamat din, Senyorito. Sa halip ay sagot ko na nakangit. Tulad kanina umaga, burnusin na muna siya bago umalis. Hindi ko maalis ang paningin ko sa sasakyang nilamon na ng kadiliman. Tumingala ako sa malawak na kalangitan at tinanaw ang nagsabog na bituin saka pumikit at taimtim na nananalangin. Na sana ay maging maayos lahat. Lalong-lalo na ang relasyon sa pagitan ng panganay kong anak at ng kanyang ama. Sana rin ay tama ang mga nangyaring pagbabago na ito sa buhay namin ng mga anak ko. Hindi magkamayaw si Seb sa mga kwento ng naging karanasan sa pamamasyal kasama ang kanyang ama at tiyahin. Sayang kuya, hindi ka sumama. Ang saya pala talagang mamasyal sa mall. Ang lalaki ng mga buildings at kumain kami sa isang restaurant na puro masarap ang mga pagkain. Malungkot nga si Papa at Mommy Celine dahil hindi ka namin kasama. Kaya sana kuya, sama ka na namin sa susunod, saad ni Seb sa nakatatandang kapatid na hindi ko alam kung nakikinig sa kanina pa niyang mga kwento. Abala kasi si Santino sa paglilinis ng kanyang bisikleta, habang ako naman ay abala sa paghimay ng bunga ng malunggay na siyang aming ulam sa tanghalian. Kuya, ang saya pala kapag may papa, ano? Kinuwento ko nga sa mga kaklase ko na dumating na ang papa natin. Papa, mo lang siya. Huwag mo akong idamay dahil hindi naman niya ako anak. Ikaw lang ang may papa sa kanya. Sagot naman ni Santino na nakapagpatigil sa ginagawa ko. Anong sinasabi mo kuya? Papa mo din siya. Ikaw ang una niyang anak at kami ni Sam ang pangalawa. Ano ba ang nangyayari sa'yo, kuya? Lutz inosenteng tura naman ng bunsong kapatid. Ikaw lang ang may papa sa kanya. Okay na sa akin si mama lang ang magulang. Sagot ulit ng panganay ko na ibinalik na ang basahang ginamit sa lalagyan. Kuya, hindi ka ba masaya na dumating na si? Hindi na sumagot si Santino sa tanong ni Seb. Santino, anak, nag-usap na tayo hindi ba? Singit ko na sa usapan ng magkapatid. Ngunit sabay-sabay kaming napatingin sa labas ng bakura nang huminto ang pamilyar na sasakyan. Si Senyorito Simon. Agad namang tumakbo sa gate si Seb at nagmamadaling buksan para salubungin ang ama. Ma! Tingnan niyo po may bago po kaming bike ni kuya. At tig-isa na po kami. Pinagmamalaking sabi ni Seb na nakasakay na sa kulay asul na bagong bisikleta na tamang-tama lamang sa edad niya. Samantalang hawak naman ni Senyorito Simon ang isa pang asul din na bisikleta na tamang-tama naman kay Santino. Idinaan ko lang itong mga bisikleta ng mga bata, saad sa akin ni Senyorito Simon na nakakulay puting plain t-shirt at nakapantalon na itim. Hindi ka na sana nag-abala pa. Malumanay kong sagot.
Santino, heto ang para sa'yo. Para hindi ka na nahihirapan pang iangkas si Seb. Luma na rin ang gamit mong bisikleta at napansin kong marami ng sirang piyesa. Kaya naisipan kong bilhan ka na ng bago, sabi naman ni Senyorito sa anak kong panganay. Luma na nga naman at marami ng sira ang bisikleta ni Santino. Second hand ko lang naman kasing nabili at hindi maingat sa gamit ang unang nagmamay-ari, kung kaya kahit anong ingat ng anak ko ay kusa ng burnigay ang mga parte. Salamat na lang pero mas gusto ko pong garnitin ang luma kong bisikleta. Mag-ingat na lang po ako sa pagpedal. Pagtanggi ni Santino na hindi tumitingin sa ama. Baka sa gwapong mukha ni Senyorito ang nagtataka sa sinagot ng anak. Santino, anak, mas mabuting huwag mo nang garnitin ang luma. Hindi ba lagi kang nasisiraan ng kadena? Nakisingit na ako. Hinigpitan na po ng tatay ni Estong, ma. Kaya okay na Pangangatwiran ng anak ko. Hindi ba bawal kang magbike mag-isa, Seb? Gusto mo na naman ba na maaksidente gaya ng dati? Baling ni Santino sa kapatid na nagbibisikleta ng paikot-ikot sa bakuran. Kaya ko na, kuya. Sagot naman ni Seb na nagpatuloy lang sa ginagawa. Laangkas na lang kita. Kaya ko naman. Patuloy na giit ni Santino. Tumigil naman si Seb sa pagbibisikleta at nagsalita. Papa, ayaw po ni kuya sa inyo. Ako lang daw ang may papa sayo. Sumbong naman ni Seb sa kanyang ama. Nagkatinginan kami ni Senyorito Simon sa pagkakataong iyon. Nabasa ko ang pagtatanong sa kanyang mukha, pati na rin ang pinaghalong pait at sakit sa narinig sa sumbong ng bunsong anak. Totoo naman, ikaw lang ang anak niya. Kaya nga iniwan siya ni mama dahil ayaw niya sa aming dalawa. Para sa kanya basura lang kami. Litanya naman ni Santino na may pait sa tinig. Santino, anak, ipapaliwanag ni Papa ang lahat. Mahinahong saad ni Senyorito sa anak na panganay. Santino, makinig ka sa papa mo. Nilapitan ko na ang anak ko. Bakit si Mama? Narinig ko ang sinabi niyo sa kanya dati. Na wala siyang pakialam sa atin, na basura lang ang tingin niya sa atin kaya nga kayo lumayo. Tapos ngayon magpapakilala siya bilang papa namin? Huwag na lang, nabuhay naman po tayo na wala akong papa. Pagpapatuloy ni Santino. Santino, anak, patawarin mo si papa. Pinagsisihan ko kung ano man ang ginawa ko sa inyo ng mama mo dati. Kung alam mo lang kung gaano ako nagsisisi, anak. Hinanap ko kayo ng mama mo kung saan-saan. Gusto ko kayong mahanap upang humingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan at makabawi sa mga pagkukulang ko. Malungkot na pagsusumamo ni Senyorito sa anak kong panganay. Natigilan ako nang marinig ko kay Senyorito. Simon na hinahanap niya pala kami ni Santino. Santino, anak, hindi ba ang sabi ko sayo? Masama ang nagtatanim ng galit. Lalo na siya ang papa mo. Mahinahon kong paliwag kay Santino. Dati, gustong-gusto kong magkaroon ng papa. Lagi nga akong nagwi-wish sa Falling Stars o kaya sa Wishing Well School namin na sana, tuparin niya ang wish ko. Lihim pa akong nagagalit kay mama dahil wala man siyang kahit anong litrato kung ano ang itsura ng papa namin ni Seb. Akala ko ayaw ni mama na maging masaya kami ni Seb dahil ayaw niyang makilala man kahit sa picture ang papa namin. Pero nang marinig ko ang naging buhay ni mama, ayoko na pala ng papa. Sapat na pala si mama para sa akin. Kaya ayoko sayo. Sinaktan mo ang mama ko. Kaya hinding-hindi kita mapapatawad, sigaw ni Santino na hinarap pa si Senyorito Simon at saka mabilis na tumakbo palabas ng bakuran. Santino! Bumalik ka rito, akma ko na sanang hahabulin ang anak ko nang pigilan ako ni Senyorito Simon. Ako na ang hahabol sa kanya, sabi niya at saka mabilis na lumakad para habulin ang anak. Naluluha na lamang akong sinundan ng tingin ang papalayong si Senyorito Simon. Ma, ayoko na rin po nitong bike. Napalingon ako kay Seb na isinandal ang bagong bisikleta sa sawaling dingding ng aming kubo. Bakit naman? Hindi ba at matagal mo nang gustong magkaroon ng sariling bike, tanong ko. Isa po sa laging turo ni teacher na bad po ang nanakit ng kapwa. Kaya kung sinaktan po kayo ni Papa, ayaw ko na rin po sa kanya tulad ni Kuya. Malungkot at naluluha ang litanya ni Seb. Nilapitan ko si Seb at sa kanyakap. Seb, dyan ba sa puso mo nararamdaman mo ba na masama si Papa? Tanong ko sa kanya. Umiling siya. Hindi Mighty. Sagot naman niya. Mahalin mo pa rin si Papa, anak.
Lahat naman ng tao nagkakamali. Humingi naman ng tawad sa akin ang papa mo, kaya huwag kang magbabago at sundin mo lang ang puso mo. Ewan ko kung naiintindihan na ba ni Seb ang ibig kong sabihin. Sana nga ay maintindihan niya gaya ng panalangin kong maintindihan ni Santino kung ano rin ang ipapaliwanag ni Senyorito Simon.